Kaugnay pa rin ang issue ng pork barrel scam at yung pakipagpulong daw ni Pangulo Aquino sa mga senador noong kasagsagan ng impeachment proceeding ni dating Chief Justice Renato Corona. Makakatulong natin magpaliwanag po sa studio. Live po si former UP College of Law Dean si Dean Pacifico Agabin. Dean, morning ha? Good morning, Egan. Reunion kami noong impeachment. Okay. Eto na, inamin na po ni Pangulo na kinausap nga niya yung ilang senador. Kasama na nga si Senator Bong Revilla, Jingo Estrada, si Senator Gingona, Ralph Recto. Para lang daw tanungin kung may nampe-pressure sa kanila. Kasi natatandaan ko po noon na din, di ba? May mga ibang sektor na parang pume-pressure din sa mga senator judge nung araw Oo. Yung rationalization ni Presidente Egan at tinawag niya yung mga senador upang ma-counter ang pressure ng kabilang panig. Apo. Pero hindi magandang tignan yun kasi mayroon tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isa sa mga acts of corruption yung influencing another public officer to render a decision one way or the other. Kaya yung pagtawag ni Presidente sa mga senador upang ma-influensyahan sila sa conviction or acquittal ni Chief Justice Corona pwedeng papatak doon sa ilalim ng provision na yan trying to influence. Anong parusa nun din? Ang parusa ata ay 5 or 6 years imprisonment. Hindi na ako sigurado. Pero bilang Pangulo, ano to? Impeachable offense ba to? Ito ay impeachable offense kasi one of the grounds for impeachment ay graft and corruption. Ito ngang act na ito nandun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yun naman ang gusto ng Malacanang. Sige, sabi nilang Malacanang, sige impeach nyo kami. Political exercise yun, may bilang sila sa siyempre, political exercise yun. Pero yung pag-upo ng Senado as sa impeachment, hindi na sila political body adjudicative body na sila. Kaya hindi na sila mga senador kung hindi mga HOS na sila Kaya dapat ang prevailing na law doon yung Code of Judicial Ethics na. Hindi na yung political ethics. Din sa panig ni Secretary Mar, may ginawa ba siyang mali din doon o illegal pagsundo sa mga senador? Wala naman siguro. Sinundo lang sila pinag-drive lang no? Pero ang isang sinasabi, kung wala talagang bribery o wala talagang panggigipit, ba't nandun daw si Secretary Abad? Ayun nga, baka naman may kaugnay ito sa release pagbigay ng additional PDAF sa mga senador. Okay, yun eto po. Malungkot. Din pakipaliwanag, falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin, false in one, false in all. Yan po sinabi ni Senator Revilla pero yun naman hindi absolute rule yun Egan Hindi gustong sabihin na kung nagsinungaling yung isang witness sa isang bagay, sinungaling na rin yung sinabi niya sa ibang bagay. Sa part 2 ni Corona, ngayon lumilito na mukhang may hiwalay pang doon sa desisyon ng mga senador, merong ibang factor pa, hindi lang yung mga ebidensya. May mga legal remedy ba siya o wala na? Ang remedy na lang ni Chief Justice political remedy na lang, Egan. Kasi pagtapos na yung impeachment at mayroon ng conviction, hindi na pwede, hindi naman kagaya sa husgado na pwede pang ma-revive yung kaso. Parang mistrial, magkakaroon ng panibagong trial. Ito iba. Ito wala nang panibagong trial, kaya political na lang ang remedyo niya Pero ito ba mga revelation ni Senator Bong sa kanyang speech, anong epekto nito sa Aquino administration? Wala naman siguro masyadong epekto in political terms kasi alam naman ng mga tao na medyo dinedepensa lang ni Senator Revilla yung sarili niya.
Kaya politically motivated din yan. Okay. Maraming salamat po, Dean Pacifico Agabin. Samantala,